Nagbabalik po unang balita, simula ngayong araw, pagmumultahin na ang mga nagmamotorsiklong gumagamit ng helmet na wala pong Import Commodity Clearance o ICC sticker. Ilang beses nang pinalawig ang deadline ng pagpapalagay ng ICC sticker pero halos 2 milyong motorsiklo o motorcycle rider pa rin ang hindi nagpapakabit nito. Darito po ang report ni Cara David. Umabot sa ganitong kahaba ang pila ng mga rider na nagpapakabit ng ICC sticker sa kanilang helmet ilang araw bago ang orihinal nitong deadline noong August 1 ng nakaraang taon. Kung tutuusin, 2009 pa nagsimulang maglabas ng ICC stickers ang DTI na bahagi ng pagpapatupad ng Motorcycle Helmet Law. Pero pinalawig pa rin ang deadline hanggang December 28, 2012. Sa kabila nito, 1.5 milyong helmet lang daw ang nalagyan ng ICC sticker. Wala pa sa kalahati ng mahigit 3 milyong rehistradong motorsiklo sa ating bansa. Ibig sabihin, 1,700,000 motorcycle owner ang hindi pa nakakabitan ng ICC sticker. Wala pa sa bilang ang mga umaangkas na dapat may helmet din. Ngayon, wala ng extension ng deadline kaya ang mga walang ICC sticker sa daan pagbabayarin ng multa at posible pang makumpiska ang lisensya. Paalala ng DTI, ang batas ay para rin daw sa kaligtasan ng mga rider. Hindi natin malalaman kung kailan mangyayari ang isang aksidente sa kalsada, pero may mga paraan para gawin nating ligtas ang ating sarili kung sakaling bumagsak tayo sa ating motorsiklo. Katulad na lang ng paggamit ng tamang helmet. Pero ang tanong, paano nga ba natin malalaman kung subok at sigurado ang helmet na gamit mo? May 3 component ang isang helmet, ang outer shell, inner foam at comfort liner. Kapag low quality ang shell at manipis o substandard ang foam, di nito mapoprotektahan ng ulo kapag naaksidente. Kaya tinamaan yung ulo ng isang rider, siya yung ito yung mag-a-absorb. Normally ito ang unang masisira. Tapos pangatlo yung comfort liner. Okay. So dapat makapal ba to? May certain thickness siya palagi kasi sa mga helmet testing dapat may tinatawag sila na maximum force allowed na ma-absorb ng helmet. If you have an ICC sticker, that's a guarantee that the helmet is safe. As long as the ICC sticker is not fake, as long as the ICC sticker is not tampered, and as long as the helmet did not, did not fall or does not have a crack. Pero po na ng ilang rider, dami ko naman nakikitang nakadikit, China-made nga eh. Mga China-made, ipalo mo lang yan sa pader, basag yan. Pero may ICC. May ICC. sabi pa ng ilan, hindi porke walang ICC sticker ay hindi na raw ligtas. Tulad ng helmet na ito na nabili sa Amerika at pumasa raw sa American Safety Standards. At ang helmet na ito na ECE ang marka dahil pasado naman sa European Safety Standards. Even if it doesn't have this ICC, masasabi mo pa rin bang safe yung helmet na yun? Yes, for sure. Kasi na-test siya sa Europe eh. Kumbaga, pumasa siya sa standard nila. It is properly verified na talagang ito ay nanggaling doon sa bansang yon and was also tested and is compliant to that standard. And then, okay na siya. That should be recognized by us as well. Para sa unang balita, Cara David reporting.